Simulan na po natin ang ating counseling segment. Ang ating letter sender, itago po natin sa pangalang Tere. Perfect mornings po, Pastor at Ma'am Cheryl. Tawagin niyo na lang po akong Tere. Single mother sa dalawa kong anak. Isang 11 years old na, yung isa naman 9 years old. Sumakabilang bahay. Buhay yung sinabi ko. Sumakabilang bahay talaga ba? Sumakabilang bahay po ang asawa ko. Pinagpasa Diyos ko na lamang po ang ginawa niya. At kahit wala ang mister ko, laking pasasalamat ko sa mga magulang ko. Sila yung naging katuwang ko sa pag-aalaga sa mga anak ko. Sobrang bait po ni nanay at tatay. Aminado akong bata pa lang ako, talagang spoiled na po ako sa kanila. Solo na anak po kasi ako, kaya laking tuwa rin po nila nang dumating ang mga apo nila. Bata pa po ako nung nagkaroon ng anak, kaya wala po talaga akong alam sa responsibilidad ng pagiging isang magulang. At kahit ganoon, ni isang masakit na salita, wala akong narinig sa mga magulang ko. Sobrang bait po nila. Mula sa pagpapalit ng lampin, pagpapakain, at lahat ng pag-aasikaso sa mga anak ko, sina nanay at tatay po ang halos gumawa ng lahat ng yan. Hindi rin nila ako pinagtrabaho. Hindi na raw po, sila na raw po ang bahala. Basta tutukan ko na lang ang mga bata. Government employee ang nanay ko, habang ang tatay ko, bangko. Sa bangko po nagtatrabaho. Talagang pinagpala po ako sa magulang. Pero nang dumating ang pandemic, nagbago ang sitwasyon. Isang araw, bigla pong nilagnat si nanay. Agad namin siyang pinatest, nagpositibo siya sa COVID. Nang mga panahon na yon, parating pa lang po ang bakuna, kaya walang proteksyon si nanay. Hindi ko makalimutan ang gabing isinugod siya sa ospital. At dahil bawal ang may kasama, mag-isa siyang na-confine. Nung una, nakakausap pa po namin siya sa cellphone. Pero isang araw, hindi na raw po makapagsalita ng matagal si nanay, sabi ng nurse. Hanggang sa isang gabi, may tumawag po sa amin mula sa ospital na cardiac arrest daw po si nanay. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na po siya. Nang mga panahon na yon, diretsong cremation po si nanay. Ang hirap magluksa nang wala kaming nakitang katawan ni nanay. Hindi ko rin alam paano ipaliliwanag sa mga anak ko sa tuwing hahanapin nila ang kanilang lola. Sa mga panahon na nanghina ako, si tatay naman ang kinapitan ko. Pinilit namin magpatuloy kahit mahirap. Pero hindi pa pala natatapos doon ang problema. Si tatay naman po ang biglang nagkasakit. May pneumonia po siya at kagaya ng nangyari kay nanay, diretso siya sa ospital. Ilang araw na natili si tatay sa ospital, pero sa dulo, hindi na po siya nakalabas ng buhay. Sa isang iglap, kinuha ng COVID ang mga magulang ko. Hindi ko po alam saan magsisimula ng mga oras na yon. Kagaya ng sinabi ko, sina nanay at tatay ang nag-aasikaso sa lahat. Tanging bahay lang ang iniwan nila sa akin. Pero paano ang panggastos naming mag-iina? Saglit lang akong nagluksa dahil paano ang mga anak ko. Naghanap po ako ng trabaho kasabay ng pag-aasikaso sa aking mga anak. Sobrang hirap po. Sobra. Gabi-gabi akong nagdadasal at kinakausap ko ang Diyos kung bakit nangyari sa amin ito. Lumipas ang mga taon, nawala ang COVID, pero hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit ng pagkawala ng dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Sa ngayon, pinipilit kong magpakatatag. Nakapag-adjust na rin po ako sa mga responsibilidad sa bahay at sa trabaho. Salamat din dahil pinalaki ng mga magulang ko na mababait at mapagmahal ang kanilang mga apo. Salamat po sa pagbasa sa aking kwento. More powers sa inyo sa Perfect Mornings. Pastor Mike, aminado naman si Tere na spoiled siya ng mga magulang niya kaya medyo nahirapan talaga siyang mag-adjust nung nawala sila pareho. Mahirap na tanong pero paano nga ba magpalaki ng anak? Naku na, masasabi ko lang kay Tere na na-experience ko rin yun. Kasi yung mom ko, single mom rin siya nung pinapalaki niya
ako. At naranasan ko rin yun, yung paghihirap, yung hindi mo alam kung saan mo kukuhanin yung panggastos nyo sa food, sa grocery, ganyan. So, mahirap talaga. And especially by yourself, kailangan mo talaga ng tulong ni Lord at ng tulong ng iba. So, kung maaari, Tere, I know it's very tough, lalo na dalawa yung anak ni Tere, no? 11 and 9. 11 and 9, na talagang kailangan rin, if you can ask for help sa ibang relatives, sa ibang family members, at lalong-lalo na if you can have a community, a support group. Kasi even sa church, sa CCF, meron kaming mga support group for single moms na talagang makikita mo yung beauty ng pagpe-pray nila sa isa't isa. Tapos kung may challenges, nagsishare sila ng tips, mga best practices, ganyan. Kasi kung sino man yung makakapagtulong sa'yo best, yun talaga yung mga same ng experience, same ng pinagdadaanan. So, yun yung maipapayo ko, Tere, na mahirap, especially raising 2 kids, no? But here's the thing, maraming tao, lalo na po sa church or sa spiritual community, ang willing to help. Kasi yun yung makikita nilang ministry nila yun eh. Yun yung makikita nilang way to help others. Kasi sila rin po, yun yung pinagdaanan nila. And by God's grace, naitawid sila ni Lord. So, mahirap pero kakayanin kasama si Lord. I think time and time again, marami akong naririnig na ganong testimony na either pinagpatuloy nilang ipalaki yung mga anak nila, tapos yung mga anak naman nila during the time na they were more grown up, sila naman yung tumulong sa nanay nila. May iba naman na single mom, tapos nakasal naman. So talaga maraming testimonies, maraming stories na if you surrender to God, si God mismo ang gagawa ng paraan upang tulungan ka at bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng strength, bigyan ka ng pangangailangan mo as you raise up your family of 3. Yeah. Sa ganito po kasi hindi lang isa, parehong Dalawa. magulang Yeah. yung kinuha Yeah. po ni Lord kay Tere. Masakit, mahirap, pero masasabi ba or paano natin sasabihin kay Tere at sa dumadaan din na ganyan ng sitwasyon na bahagi ito o parte ito ng plano ng Panginoon? Yeah, yung pinangkakapitan ko na verse pagka ganito talaga yung mga nangyari. Kasi, napakasakit eh. Dalawang parents na wala. And ngayon, siya na lang. And so, one of the promises na you can hold on to, Tere, is Romans 8:28, where it says, God will work out for the good everything that has happened to us. He will work it out for those who love Him. Ito, basahin ko na lang po para we know that for those who love God, all things work together for the good, for those who are called according to His purpose. No? So, merong pamamaraan ng Panginoon to work it out for the good. Kahit na ngayon, hindi siya ganun ka-good. Kahit na ngayon, parang masasabi natin na, ang hirap naman ito. Bakit ito yung nangyari sa akin? Bakit ito yung nararanasan ko? But God can make it better. God can make it good. And hindi pa tapos si God until it is good. Diba? So, naalala ko rin yung nangyari kay Jeremiah, yung pinag-uusapan natin kanina. And imagine mo yung na-experience niya na kahirapan. Actually, sinasabi ng ibang commentators na nakita niya yung pag-destroy ng kanyang bansa. Kasi hindi na siya sumama dun sa exile eh. Hindi na siya sumama dun sa Babylon. Nakita niya, naranasan niya, na-witness niya lahat nung nangyari sa kanyang bansa. Kaya nga, bukod sa Book of Jeremiah, meron pa siyang isang book. And ito yung tinatawag na Lamentations or grief. Yung mga grievance niya. And nung binasa ko to, grabe nakaka-depress kasi ang hirap. Lahat ng na-witness niya, sinulat niya dito sa Lamentations. Pero may isang glimmer of hope. May isa talagang parang, yun yung pinangkakapitan ni Jeremiah sa Lamentations 3 verse 22. Basahin ko lang. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
They are new every morning. Great is your faithfulness. So, nanggaling dun yung isang hymn, Great is your faithfulness. And dun ko lang masasabi talaga na you take it day by day. Di ba? One day Yeah. at a time. Huwag kang masyadong ma-pressure dun sa anong gagawin namin bukas, 1 week, 1 month, 1 year from now. Pero take it day by day. Kasi si Jeremiah, yun yung sinabi niya. Your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. So, kada araw na binibigay sa kanya ni Lord, nagpapasalamat siya. Lord, salamat na buhay pa ako. Lord, salamat na kahit papano nandito ako. And, kay Tere, that's how you go through this tough process. Marami ka pa rin pwedeng i-thank kay Lord. Yes, kasi Diba? tulad ng sabi niya, ay unti-unti siyang nakakabangon na, Yeah, nagtatrabaho, yeah. may aral Meron at silang aral, bahay, ano. meron sila, di ba? Oh, So, iniwan, meron Yeah. silang tahanan na Yeah. hindi yung tipong hindi mo alam kung saan ka talaga pupunta. Meron at meron pa ring naiwan. So, Yeah. para sa iyo, Tere, at sa lahat po ng nakakaranas ng ganitong klaseng pagkawala, ang sakit na pinagdaanan nyo po ay hindi biro. Parang si Jeremiah nga, dumaan din sa matinding lungkot, pag-iisa at mga tanong sa Diyos. Pero sa gitna ng lahat, hindi siya pinabayaan. At ganun din sa iyo ngayon, Tere. Kahit nawala ang mga taong sandigan mo, may Diyos na nananatili. At minsan, sa gitna ng pagkawala, doon tayo hinuhubog para maging mas matatag. Hindi ka nag-iisa at hindi pa tapos ang kwento mo. O sa mga gusto naman pong magkwento, magbahagi ng kanilang storya, ay pwede po kayong magpadala sa amin. Sana po ay share nyo po yan para mas maraming ma-inspire, or kung gusto nyo pong humingi rin ng gabay, narito po kami. Baka po kami makatulong. I-send nyo lamang po yan sa ating FB page. I-DM nyo po, direct message nyo po yan sa amin. At kung isa rin po kayo sa mapili natin na mabasa ang kwento, may gift pack din po kayo mula sa MX3.